ngayon naman, Carla, ang pag-uusapan natin ay tungkol nga sa tinatayong green building dito ngayon sa National Ecology Center. Ito ang kauna-unahang ecologically sustainable building sa ating bansa ngayon, particularly para sa mga government buildings. So very interesting discussion, at para dyan makakasama natin si Ms. Aida Samiano, ang Admin Officer 4 ng OIC Admin Division ng Laguna Lake Development Authority, at mula rin sa LLDA si Engineer Emil Hernandez, ang Team Leader ng Construction Team. Magandang umaga sa inyo. Good morning. Engineer, siguro umpisahan muna natin dito sa design ng ating ginagawang gusali. Paano nga ba natin ito nasabi na ecologically sustainable? Well, may mga components kasi itong green building na tinatayo natin na kaiba doon sa mga conventional na building na kasalukuyang mga nakatayo o mga itinatayo. For example, yung mga naka-incorporate dyan, yung mga rainwater harvesting, na instead na yung mga tap water ay gagamitin natin pang flush ng toilet. Ang ginagawa natin is kukunin natin yung mga tubig ulan, ipunin natin sa mga storage tank, and then during the summer months na kung kailan kukunti yung tubig na available, pwede natin at yun yung ilagay natin sa mga ating mga CR sa pagdideliver ng halaman. So ano lang to, Engineer? Supplementary lang. Meron pa ring water supply na normal itong magiging gusali natin. Yep, naka-separate yung piping niya para doon sa mga hindi naman kailangan na mataas yung quality ng tubig. So pero yung mga tap water natin is same pa rin, manggagaling din sa water service providers. Alright. So itong mga green building po, pwede ba siya itayo anywhere or merong specific na lugar kung saan pwede lang siya itayo? Kahit saang lugar pwede, kailangan lang mai-adapt mo siya doon sa lugar na paglalagyan mo. For example, dito sa Ecology Center, alam natin na ito ay is a showcase of an environmental ng government. So, i-design niya na ma-minimize yung environmental impact. Ini-orient yan in such a way na ma-minimize natin yung sunlight halimbawa sa building para hindi siya masyadong mainit, and then na-incorporate halimbawa yung mga green roof, yung may mga natural wastewater treatment na para sa pag-process ng domestic waste na ma-generate sa ating building. So mga ganong component ay na-incorporate natin sa design. Actually, Engineer, kanina ay nakwento rin sa amin na meron ding itong ecologically sustainable building tungkol sa ventilation tsaka temperature control. Ano ito, Engineer? Actually, kung makikita niyo yung building natin, yung pinaka-roof niyan, parang nakadesign niya na wind scoop. Ibig sabihin, yung hangin papunta sa loob ng building. And then yung ating mga windows, hindi yung conventional na lalagyan natin yan na jalousie na pwede mong 50% ma-open mo siya para yung natural air ay pumasok sa loob ng building. So mami-minimize natin yung air conditioning. Tapos sa air conditioning mismo, mga inverted type. Ibig sabihin, low energy yung kanyang requirement. Hindi kagaya ng mga conventional na mga split type or So yung mga ganong component na i-consider natin sa building na to. Okay, so maganda yan kasi kahit sa tropical country tulad ng Pilipinas, napakainit. Meron pa ring paraan na maggagawa siyang ecologically friendly. Pero ma'am, yung model natin dito, Australia, pumunta kayo doon para tingnan yung mga green buildings nila doon. Kamusta naman po ito? Ay, oo. Yun nga, masaya ako na bigyan ako ng pagkakataon na mag-participate doon sa National Study Tour na inorganize ng Philippine Green Building Council and in partnership with the Department of Energy. So this is under the Philippine Energy Efficiency Project. So since alam naman natin na ang Australia ay siya na yung leader in green building revolution, so nagbigyan tayo ng pagkakataon na maobserbahan kung ano yung mga practices nila doon insofar as green building is concerned, as in terms of design, in terms of kung paano siya naitayo, at in terms of how these buildings are operated. So, para lang ma-sustain yung kanyang pagiging green building. So, yun yan. At Miss Aida, doon sa Australia, marami na doon sa kanilang government buildings ay, tama ba? Green building na. Is it the same design? Almost the same, kaya lang since siya temperate country. So medyo may mga ilang pagkakaiba unlike sa atin kasi tropical nga tayo. So medyo may mga ibang practices doon na
most likely hindi natin kayang i-adopt dito. But almost the same naman. Like yun nga, yung nabanggit ni Engineer Emil, yung recycling natin, yun, from may rainwater collection system din sila na nire-reuse nila for domestic use like flushing ng toilets and like that. Meron din silang inilalagay na mga wooden sun visors. Yeah. At any given time, pwede nilang i-turn yun depende sa location ng araw. So, para ma-minimize yung gamit nila ng ilaw. And of course, kunyari, since kuminsan may time na yung winter season, so malamig na malamig, ginagamit din nila ito to reduce the use of energy para sa heating naman nila. Actually, engineer, nasabi ni Miss Aida kanina yung sa solar energy sa Australia. Ginagawa rin ba natin yan dito or are we looking at the possibility of that? Yeah, ang green building kasi dito sa Pilipinas may mga target rating. Now kung ang tinatarget natin to ay say 3-star rating. Now, ang green yung solar panel ay hindi kasama dito precisely because masyado pang mahal. So kung ang tinatarget namin is a 3-star rating, sa ngayon hindi siya kasama. But may option niya naman and then later on kung mayroon ng available budget na pwede nating and we aim for a higher rating, pwede nating i-incorporate. Yeah. Pero Jerry, pag-usapan naman natin nga yung cost efficiency ng mga buildings na ito. Ano ba yung difference between yung mga green buildings nga at sa normal buildings? Yeah, unang-una yung sa operational cost. For example, kung ang gagamitin mo ay mga portion ng mga rainwater, ibig sabihin bababa yung iyong gamit ng tubig na and then kung mga natin doon sa electricity, for example, yung mga inverted type na aircon, so mas matitipid yung ating energy na gagamitin sa building na to. First, yung mga natural lighting natin, so hindi na tayo masyadong gagamit ng mga conventional na mga lighting equipment. There were actually estimates as well, Carla, kung magkano yung masasave nga ba. Kasi as far as I know, this is worth around 300 million pesos. Tama ba, engineer? And Yep, yung cost nito ay ikukumpara sa savings naman with the operations. Pero malalaman din siguro natin yan mamaya with Secretary Acosta kung paano nga ba 'yon. Pero Miss Aida, I've been wondering, eto bang LLDA ever since ay engaged na sa environmental projects or efforts? Yes, oo. Parte yun ng mandate ng LLDA. Nakakalungkot nga lang na for 44 years wala kaming sariling building. So medyo masaya naman kami na ngayon nga, first ever, kami pa ang magkakaroon ng green building government building in particular. So as part of the LLDA family, masaya kami na although ma-justify yung pagiging mover namin ng environment. Alright. At sana sila na nga rin ang mag-start ng green revolution sa ating bansa. So ma'am, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Hindi naman natin kailangan gumastos ng malaki, no, di ba? Para i-sustain natin yung kagandahan ng ating environment. So in our own initiative, personal ways, pwede naman nating tulungan ng ating environment na mapanatili yung kanyang kagandahan. Okay. Engineer, kayo po. Yeah, yun nga. Pwede tayong mag-incorporate ng mga bagong technology to ensure na yung yung ating environment. So, kailangan lang siguro na ma-revolutionize yung the way we construct, with the way we design, yung mga ganong aspeto para kahit paano ay masustain natin yung ating environment. Actually, Carla, nag-wonder ako, kayang gumawa na kunyari residential na bahay na green? Is that possible, engineer? Yeah, medyo tataas lang ng kaunti siguro yung project cost, but yung in the long run naman yung operation mo naman doon mo mababawi siya, yung operation mo ng iyong house. Yeah. Okay. And actually, JC, I've already seen na meron ng mga condominiums ngayon who are also making green efforts. I think there are around 2. Alright. Yes. At yung mga units nila ay meron ng Yes, same rin, yung rainwater, tapos yung sun, yung dinadivert yung sunlight. They also have the same thing. So parang hindi pa siya natatayo, pero at least meron ng efforts na nakikita. So interestingly, we hope in the future, as opposed doon sa usual na iniisip natin na parang
puro technology na sa hinaharap, no? Yes. Hopefully in the future mas adaptive tayo sa kalikasan, no? At mas ginagamit natin yung immediate, no, na surroundings ng ating mga buildings para doon sa operation ng Yes. gusali. At So, kahit- yeah. Kahit nga mahal yung initial costs, right. in the ayun nga, makakasave tayo sa tubig, sa electricity, at the same time, na nasisave rin natin yung ating kalikasan. So yun naman yung pinaka-importante. So, isa nakakatuwang effort at maraming salamat sa inyo, Miss Aida Samiano at Engineer Emil Hernandez para sa ating panayam ngayong umaga. Maraming salamat po.